Hello, magandang gabi sa inyo lahat. Pero bago lahat, shoutout nga tayo. Tagal ko na hindi ginagawa to eh. Kasi ang dami nagpapa-shoutout dito. Kung sino lang yung maabutan ko kung yung mga nag-comment lang dito sa video ko kagabi na naabutan ko ngayon. Shoutout Boy Tigasin, hello. Sir Proxky Rivera, hello. Jan Crusade, Ma'am Amy, Sir Julian Lakyan, Hungry Gemini, hello. Ma'am Maricel Mendoza, Sir Neil Lester, Ma'am May Malagenya, Ma'am Eva Santos, Sir Momong. Shoutout sa inyo. Pero bago lahat, disclaimer muna tayo mga kababayan, paggabi ang ating content. Okay na, i-post nyo na lang kung gusto nyong mabasa ng buo. So, begin tayo dito sa video natin. May mga siningit ako na re-reaction ko na binigay sa akin. Ito, piniem ko to si Sir kung saang branch, pupuntahan ko talaga to. Kung kung ano ng Jollibee to. So, ito ay nasa page ni Hiwaga, no? Pinapa-react sa akin kung ano daw masasabi ko. Nagparamdam sa Jollibee crew na ito. Mga kaibigan, sa videong in-upload ni @Sob Kiyoshi, Minulto tayo ng makita bata. natin dito ang isang CCTV footage kung saan habang siya ay naglilinis ng gabi ay naging kapansin-pansin ang galaw nito na parang siya ay takot na takot at napapatingin pa sa paligid. Wala masyadong konteksto yung video at wala rin namang nakitang gumalaw na lamesa o upuan, pero ayon sa ilang tao sa comment section na nakabukas di umano ang mga Pagkabungad pa lang ng video, nakita ko na agad yung bata. Nasa ilalim siya ng castle. Doon sa pinakadulo, parang nakaupo lang siya. Para siyang nagtatago. Parang nahihiya siyang magpakita. So may third eye yung third eye ay pagbungad pa lang daw ng video sa kanila ay nakita kaagad nila na may bata raw dun sa ilalim ng castle at para daw itong nagtatago at nahihiyang magpakita. Hindi rin daw matukoy ng maayos kung ito nga ba talaga ay bata dahil yung mukha daw nito ay all black lamang. Kung ito man ay totoo ay hindi ito makikita ng karamihan ng mga tao lalo na pag sarado ang iyong third eye. So makikita natin dito na wala naman talaga nakita doon sa camera. Walang context, di Kung ba? titignan naman natin ito sa isang paranormal perspective, ay hindi rin ito imposibleng mangyari dahil sa mga fast food tulad ng Jollibee ay madalas mag-celebrate ng kaarawan dito ang mga bata na sa sobrang saya ng paligid ay maaaring maka-attract ito ng iba pang nilalang, lalo na yung mga batang multo at may posibilidad din na hindi na sila umalis sa lugar na yun. Kaya naman, para sa mga kaibigan natin dyan na nagtatrabaho sa mga fast food restaurant lalo na yung mga night shift, ay ibahagi nyo sa comment section kung meron din ba kayong karanasan katulad nito. May batang multo nga ba ang nagparamdam sa Jollibee crew na ito? So tiningnan ko itong yung TikTok account nito ni Kuya. Binuran niya na yan So ito yan si Sob Kiyoshi. Kiyoshi, sorry. Tiningnan ko siya, wala na yung video. Feeling ko binura niya na or pinrivate or kung ano pa man. Siguro napagsabihan siya na nagba-viral, baka mamaya. Nag-message kasi ako dito na na anong branch ng Jollibee yan, pupuntahan ko. Hindi naman ako ni-replyan, di ba? So, yun. Ngayon, ang tanong, totoo ba yun? Totoo ba na itong nangyari na to? Sa akin naman, hindi ko alam. Kasi unang-una wala ako dun Wala naman tayong data dito na pwede nating i-debunk. Hindi naman natin i-debunk yung gumanon siya, yung nararamdaman niya. Hindi ko naman pwedeng sabihin hindi totoo yun Malay mo, totoo naman naramdaman niya yun. Pwede kasing mangyari, totoong may naramdaman siya, pero wala naman paranormal. 'Di ba? Yung nararamdaman kasi, mahirap kasi i-debunk yun Unless ilay detector test mo siya, kung nagsisinungaling siya na may naramdaman siya. 'Di ba? Dito sa video na to, walang debunkable dito Wala din namang image na nakita. Kahit pa sinabi nung nag-comment na
nandun daw sa may castle daw yung bata. Eh wala naman tayo nakikita sa video na may bata dun sa may castle. Walang debangkable dito. Kasi pinapakita lang sa video na may naramdaman lang. Ngayon, yung naramdaman na yon, valid ba yon? Hindi ko alam. Kasi hindi ko naman nakikita yung nararamdaman niya eh. Di ba? Pwede nating ilay detector test yan kung totoo talaga may nararamdaman siya. Pero kung dito sa video na to, hindi ko alam. Di ba? Pwedeng nag-imbento lang siya na kunyari na may naramdaman siya para mag-viral, pwede. Or pwede naman talagang totoo. Di ba? Wala tayong pagbabasihan eh. Okay lang sana, ganito. Nakaramdam siya ng takot, may nakita siya. Tapos nakikita natin sa video, may image nga. Yon. Pwede nating pagdebatihan kung ano yung nakita niya, kung multo ba yon or pareidolia lamang. Pwede. Pero wala eh. Di ba? Walang ano dito eh. Kaya ang sagot ko dito, hindi ko alam. Ngayon, kung may mga third eye dyan na may magdideklara na, hindi, nung napanood ko yung video na yan, nakita ko, katulad nung nag-comment, no? Hindi ko rin alam. Yung nagsasabi ba na yan, totoo bang may third eye yan? Or ano? Na to be fair naman, kung may third eye din ang pag-uusapan, naniniwala naman ako. Malay mo naman totoo na may ganyan talaga, na tao. Pero talagang zero to eh. Hindi natin madidebunk to or masicertify na totoo yung video. 'Di ba? Hindi conclusive yung mga nakita natin. Next. Ano to? Uy, may vampire attack. Feeling ko zombie to eh. Walking Dead eh, no? Hindi, meron lang ano yan, may something lang yun sa mental health niya. Di ba? Pero nakatakot eh, no? Walking Dead. Anyway, main video. Ito ay kay kay Noli De Castro. Sa bahay ni Lola yung title. Mukhang magandang pagkwentuhan to eh. Play natin. Usap-usapan sa isang barangay sa Cavite ang nangyayaring Cavite? kababalaghan sa isang lumang bahay. Dami sa Cavite Kahit ah. may ilang taon nang pumanaw ang matandang babaeng may-ari nito, nakikita pa rin sa lumang bahay ang kaluluwa ni Lola. Bahay ni Lola. Kaya ako nabanggit ko na before. Kung halimbawa magkakaroon ako ng pera, papagawa na lang ako ng bagong bahay. Kasi bumili ng second hand. Lalo na kung bibilan mo pa hindi mo kilala. Okay, siguro kamag-anak, bebenta ng kamag-anak or bahay na minana mo sa magulang mo. Pero yung bibili ka ng, halimbawa, magmamigrate ako dito sa Caloocan. Diba? Bibili ako ng for sale na bahay na yung matagal ng panahon na nakatayo. Diba? Parang kung may budget din lang, mas magandang brand nyo na. Kesa gano'n. Ngayon, kung talagang limited lang yung budget, pagtiisan mo na. Diba? Importante may bahay ka. Pero ang sinasabi ko kasi, kung may budget din lang naman. Pati sa sasakyan, ganyan din. Diba? Hindi mo alam kasi yung history nung dating may-ari eh. Kung ano yung nangyari dun sa sasakyan or dun sa bahay. Minana pa ni Barangay Chairman Eddie Vidal mula sa kanyang Lola Conching ang isang lumang bahay sa may Miranda Street, Cavite City. Saan kaya yan? Puntahan kaya namin ni Solja. Ayan o. Si Kapitan lang pala ang lalapitan.
Pagkalipas ng panahon, binalot na ng agiw at makapal na alikabok ang luma at abandonadong bahay. Talagang kahoy, ano? Pero tila hindi lamang mga kwento ng mga nagdaang taon ang nananatili sa bahay. Year 2000 nang mamatay ang lola ni Kapitan Eddie dala ng komplikasyon sa tetano. Pero naging mahirap itong tanggapin. Ano, naglalakjo yan, eh, no? Kaya kayo, ano ha, wag niyo walang bahala. Let's say, sa gate, nasugat kayo sa gate, tapos may kalawang yung gate, or basta nasugat kayo somewhere na hindi nyo alam, magpa-shot na agad kayo ng tetanus toxoid. Kasi, ano eh, delikado yan eh. Maglalak yung John nyo dyan eh. Hindi biro. Dahil malapit siya sa kanyang lola. Feeling ko napako yan si Lola. Ito po, parang binibisita, pag andito po ako, parang pakiramdam ko, safe po ako dito. Yung pong letrato po niya, Oh, dito, nakadikit opo, yan. malaking letrato po, pero parang buhay. Pag pumupunta ako, parang Ako mayamang ang kanto, no? Usually, yung mga may lumang picture na ganun, mga mayayaman yun eh. Usually. pag Yung tinan yung picture ha, yan na yung mga ganyan. Tapos ganyan pa yung pormahan nung ano, nung pinipicturan. Mga mayayaman yan eh. Pag mga ganyan. pag pumupunta ako, parang pag may ginawa akong kalokohan, parang galit. Patay na siya noon? Patay na po. Oh, Kahit saan ako pumunta, parang nakatingin sa akin. parang umahabol ng tingin. Oh, Palibasa, madikit din ako sa lola ko niyo. oh. Yun ang pakiramdam ko po. Kahit sa mga kamag-anak at kapitbahay ni Kapitan Eddie, ay nagpapakita rin ang kanyang lola. Laki din ng bahay, ano? Yung pisang ko po, Oh. inuutusan ko may gawin yung ano, hindi gumagalaw. Hirap naman ito. Asan ba si Jun? Jun! Jun! O yun, hiyaw ka ng hiyaw. Bakit? Ay, bakit nahanap mo? Saan ka ba nagpupunta? May papakisuyo lang ako sa'yo eh. Kinakausap kita pag natutulala ka. Hoy, Jun! Ano? Takot. Ano nga? Sabi ko, ano ba hindi ba gumagalaw? Yung pala, may babae ko sa likod ko. Ba't ka natutulala? Uy! Sa likod mo, Opo, nakikita niya. nakikita niya. Ay, sino na yun? Lola ko po yun. Ang kabarangay niyang si Ross, aminadong may third eye, ay makailang ulit nang nakita ang matanda sa bahay. Anong itsura ng white lady? Yung saya lang po siya, nagpaganon po. Tapos meron po dito yung mga sinaunang damit po. Alamang Lola eh. Ano ito, ay? Ano ginagawa ko naman? Wala po, tumatakbo na lang po ako paloob. Hindi ka tumitingin. Hindi na. Siyempre, katakot eh. Para mahanapan ng kasagutan ang pagpapakita Yan. Kunching, isinama namin sa lugar ang mga paranormal experts. Maaaring siguro nag-manifest sa kanya kasi perfect timing Si Jay Zambrano. nagkataon na nandun siya and siguro gusto rin lang din mag-manifest nung entity na yun. Yun. Pero ako, Ano diagnosis niya? maaaring siguro nag-manifest sa kanya kasi perfect timing, nagkataon na nandun siya and siguro gusto rin lang din mag-manifest nung entity na yun. Yun. Pero ako, sa nakikita ko dito and dun sa bahay, mas malakas ang manifestation sa bahay. Kung abandon ng isang lugar, pwede sila magtawag ng kapwa nila. Bakit? Kasi parang ganito yun, they attract the same type of energy, di ba? Pero, hindi lang ang kaluluwa ni Lola Kunching ang nakikita sa lugar. Babae po. Babae po. Ano ginagawa niya? Nakahiga lang po, nakatagilid. Ha? Katagilid po. Higa-higa lang. Dito lang saan na nakikita niya. Ganda nung logo nung ano nila, no? Yung t-shirt, oh.
Gusto ko yung design. No. Lalaki po. Ha? Lalaki po. Lalaki. Ano yung tsura? Medyo matanda na po. Na Lamang luma yung bahay eh. madungos-dungos na po yung Napansin din sa pag-iikot ng aming grupo ang isang balon. Yung hulugan mo po, patay. Yung iba, dito na lang nilalagay. Malalim masyado siya, pero sa dulo po. Kumbaga yung patay, dito lang nilalagay kasi wala na. Kung nasa makalimutan na. Oo. Kaya puntuno Kasi malalim ang tubig, ano? Sa puntuno. Ba't porket may balon, may patay na agad na inaano doon? Parang ano naman yun? Malalaman naman siguro sa history yun eh, nung bahay kung may ganun eh. Sa bagay, kung hindi idideklara, no? Pero parang, sa akin lang ha, porket nakakita ka lang ng balon, may idideklara ka na agad na may something dun sa balon. Mabigat. Ikaw, ano nakita mo? buto po. Buto din. Opo. Nakita mo? Oo. Kayo. Baka sumakay ka lang ate ha. Paano pa po ng before the war eh? Oh. Before the war. Before the war, oh. Alam Ginawa ko na pala to. Balon na po yan. Nag-i-exist na yung Ayon kay Ras at Will, may kasakasama kaming nilalang na tila nagbabantay sa amin. Kapre na inamin ni Kapitan Eddie na pamilyar sa kanya. Ano nakikita mo? Kapre po. Kapre. Opo. Saan yun? Doon po sa may surok. Dito ka magtataka itong mga may third eye na to ay hindi nasusuka. Pero pag si Ma'am Ana de la Cruz na yung nag-ano ng kapre, masusuka na. Okay, Ross, saan mo nakita ka mo yung kapre? Diyan po sa may Saan? sulok po. Doon? Opo. Anong ginagawa niya? Patayo lang po siya. May alaga po akong maliit siyang tao pero mapalpon. Tapos mapulang mata. Nakasanayan man ni Kapitan Eddie ang mga nagpaparamdam, hindi pa rin maalis sa kanya ang mangilabot. Lalo na kung ang mga nilalang at espiritu na ito ay tinuturing ng tahanan ang kanilang lumang bahay. So yun na yun. Sa pag-aalay ng dasal, nagdesisyon si Kapitan Eddie na iusin na lamang ang abandonadong bahay para maiwasan na ang mga kilabot na nararanasan at para maggamit muli at mabigyang sigla ang lumang bahay. Sinong titira doon, no? Hindi, ito ha. Ito yung masasabi ko dito. Nakikita ko na yung usaping yung paggawa ng video. 'Di ba? Usapin tayo ng paggawa ng video. Yun ang i-criticize ko. Ayoko nang malay mo totoo naman yung ginagawa nila. Ayoko naman nang kontrahin itong mga espiritista natin to. 'Di ba? Malay mo totoo yung ginagawa nila, hindi natin alam. Kasi kung ikukumpara mo na siya sa standard ngayon ng KMJS, yung kumpara sa ito effective itong mga ganitong uri ng video mga 90s. Kasi 90s sikat itong ganyan, di ba? Ang ginagawa lang ni Noli De Castro, yung magkikwento lang, may investigation, may ano. Pero nung dumating yung KMJS kasi, enough na yung game eh. Ang ginawa kasi ng KMJS, game changer siya eh. Ano ibig ko sabihin? Nandun na yung pinapasukan nila ng skepticism, na yun na yung angkop na angkop sa panahon natin ngayon. Kasi itong mga ganitong uri ng video, yan ginagawa ng Channel 2 ng Rated K, outdated na ito eh. Kasi ang ginagawa na lang nila dito, sinasakyan na lang nila yung fantasy ng mga tao. Parang hindi na siya talaga yung educational. Parang, sige, magkwento tayo, then i-validate ng mga paranormal expert. Para lang ma-confirm lang kung anong meron dun sa lugar na kinwento na. Hindi, for me hindi siya tunay na investigation eh. Para sa akin. Kasi,
hindi nag-aano ng opinion ng iba eh. Hindi siya kumukuha ng opinion ng iba. Kasi puro one-sided, puro paranormal. Malamang dahil mga paranormal experts itong mga to, puro paranormal na rin ang sasabihin yan. 'Di ba? Kasi sa panahon ngayon, hindi na rin natin alam eh. Mas maganda kasi sa panahon ngayon, yung pagsusuri natin, mas mas in-depth na dapat. 'Di ba? Kasi katulad niyan, ako, bibigyan ko ito ng sarili kong opinion or sarili kong komentaryo. Dito lang nilalagyan ka sa Yes, nakikita natin na may sinasabi sila. lana. Diba? May nakitang nilalagay doon sa balon. Ito namang si ate na naka-Minion na t-shirt. Diba? Ito sinasabi niya. Ano yung tsura? Medyo matanda na. May nakikita siyang ganon. Hindi ko sinasabing manluloko sila ha. Pero what if mga manluloko tong mga to? Kasi hindi mo naman sila madi-differentiate eh. Ano ba ang palatandaan sa isang ordinaryong taong katulad ko? Kasi may mga mamimiloso po niyan. Hindi mo lang kasi alam kasi wala kang third eye. That's the point. Wala akong third eye. Wala akong alam sa mga ganyan. So, ang gusto mong mangyari, maniniwala na lang ako basta sa sasabihin yan. Paano kung manluloko pala itong mga to? Hindi ko sinasabi manluloko sila, no? Ano yung, sana mabigyan nyo kami ng panghahawakan namin para maniwala kami dyan. 'Di ba? Anong isasagot nyo? Magpapalusot na naman kayo. Di wag ka maniwala, hindi ka naman namin pinipilit eh. No! Pinalabas nyo yan eh. At pinagpapalagay yung totoo yan. Huwag nyo kaming pipilosopuhin na hindi naman namin kayo pinipilit maniwala. Napanood namin eh. Siyempre, magsusuri kami doon sa napanood namin. Hindi pwedeng palusot yung ganun. Hindi naman yan kunyari, halimbawa, ako'y naglalakad lang at nakita ko lang kayo na ginagawa nyo yan, na makikiusyoso ako. Hindi naman ganun na nangyari eh. Dumaan ito sa feed ko. Pinablish ito ng ABS-CBN na pinapanood ko. 'Di ba? Dahil napanood ko yan, pwede ako magtanong dapat dyan sa napapanood ko. Kasi may mga hindi namin kayo pipilitin kung ayaw nyo maniwala. Ganun na lang lagi ang palusot. Pagka tinatanong mo na yung ginagawa nila eh. Di unang-una, hindi ka na dapat pumunta dyan at nagpamidya kung ayaw mong tanongin yung ginagawa mo. 'Di ba? Ang sinisik ko kasi, ano yung panghahawakan namin dyan sa ginagawa nyo na totoo? 'Di ba? Yun lang naman. Kasi ako, kung halimbawa ako, kaya ko rin gawin yung ginagawa nyo eh. Magdala-dala akong kandila, dito may nakikita ako na na malaking nilalang. Maitim siya, na kaya kong gawin yan eh. Kaya lang, yung sa akin, imbento yun. Pero, hindi nyo naman malalaman kung inimbento ko lang yun eh. Versus dito sa ginagawa nila, same lang kami ng ginagawa eh. Kaya lang, yung sa kanila, sinasabi nila totoo. Now, ano yung panghahawakan namin na totoo yan sa inyo? Diba? Kaya kadalasan dun papasok yung role ng gadgets. Yung gadget kasi, para sa mga nanonood yun. Kasi sometimes, puro na lang pailaw. May nag-comment sa akin yan na yun, dinidibang ko nga kay Donsky eh. Kahit daw si Sir Ed, nagmumukhang tanga na rin daw kasi pailaw lang daw ng pailaw. Hindi yun ganon. Yung kasing yung pailaw na sinasabi nyo na yun, ay may scientific basis kasi yun. 'Di ba? Yung sinasabi nyong pailaw, ito yung hirap pagka hindi pinapaliwanag ng mga ghost hunter yung ginagamit nila. 'Di ba? Yan ang hirap. Balikan natin yung video ko na yun merong nag-comment sa akin eh. Yung debunk ko to kila Donsky at Zards. Asan na yung video na yun? Kasi hindi daw siya ninawa doon sa pailaw na yun. Oh.
Sabi ni Sir Charlie, kasi kulang siya sa information. Sabi ni Sir Charlie, kaya hindi ako nanonood ng mga ganyan dahil sa una pa lang, mauto kanila parang totoo. Pero kalaunan, sa sige kong panonood ng kanilang video, parang uto-uto nga talaga ako. Pati si Ed Calawag, parang nagmukhang timang dahil gumagamit ng ilaw-ilaw na parehas no, sa kanila. Hindi nakapanipaniwala, tumigil na kayo sa panonood ng ganyang vlog. Kita mo, pati iba na damay sa ginagawa nito mga walang hiyang to. Yan nila Zards, tsaka nila Donsky. 'Di ba? Dahil sa kawalang hiyaan na ginagawa nila, ito yung sinasabi ko na wala sa gamit yung pagiging legit Kung talagang fake yung Ghost Hunter, fake talaga yon. Kahit pa sabihin mong gumamit ng legit na aparato yon o device, tamo, nadamay patuloy yung ibang Kasi yung sinasabi yung ilaw-ilaw na yon, EMF reader yon, hindi naman ginagawa talaga yon na pan-detect ng multo. Ginagamit yon ng mga electrician na pang-detect kung may electromagnetic field sa paligid. Now, bakit ginagamit sa ghost hunting? Kasi pinaniniwalaan na ang mga multo ay gawa sa electromagnetic field. 'Di ba? Kaya ginagamit 'yon. Kumbaga, yun yung pang-test, 'di ba? Pero pag may nasagap ka dun sa yung ilaw-ilaw na 'yan, it doesn't mean na multo na. 'Di ba? Baka malay mo may natural source ng electricity doon na pwedeng doon. Ngayon, kung yun ay putol ang kuryente dun sa lugar na yon at nagkakaroon tas biglang nawawala, pwede na tayo mag-isip na may something doon. Or yung timing niya masyadong perfect. Let's say halimbawa, magparamdam ka, magparamdam ka ako nandito ka. Biglang gumalaw ang isang bagay, tapos biglang pumalo yung EMF meter. Ibig sabihin may something doon na talagang hindi nakikita. Kaya nga ito, isa rin yung kung makikita nyo dito, nung gumalaw itong yung luhuran, 'di ba? Yung pinaggalaw yung luhuran, dapat nagma-manifest sa EMF meter yan pumapalo din yan Ibig sabihin, may presence doon na malakas. The fact na kapag paggalaw yung multo na yon, ibig sabihin super lakas nun. Dapat nagma-manifest sa EMF meter yon. Naranasan namin ni Sir Rivian doon sa saan ba yan? Abandoned Village. Panoorin niyo yung video ko doon. Pag may magsasalita doon sa EMF meter, sinasabayan ng palo ng EMF. Ay, sa spirit box pala, sorry. Pag may nagsasalita doon sa spirit box, sinasabayan ng EMF yung boses. Nung nasa may gate namin nilagay yung ang tawag dito, yung EMF meter, tsaka spirit box na kaganon. Well, hindi ko pa naman dideklarang paranormal yun. Kaya lang, kayo ang bahala kasi doon Yung pagiging legit ng video, kayo mga audience ang bahala doon. 'Di ba? Hangga't maaari hindi namin idideklara na paranormal pag mga normal na kagaya. Pwera na lang itong mga to, yung mga may third eye, 'di ba? Sila nako-confirm nila dahil nakikita nila. Kaya lang ang problem kasi dito, inuulit ko na naman, ano yung panghahawakan namin sasabihin? Yun ang role ng gadget. Katulad niyan, may sinasabi si ate na diyan nakikita ko siya diyan. O maglagay tayo ng EMF meter diyan. Pag pumapalo, totoo yung sinasabi niya. May panghahawakan kami. May panghahawakan tayo. 'Di ba? Hindi lang basta nagkwento lang siya. Kasi ako, halimbawa, may kinwento ako dito, meron akong nakikita dito sa tabi ko. Tapos naglagay ako ng EMF meter, hindi naman pumapalo. Medyo kaduda-duda yon. Kung totoo ba yung sinasabi ko o hindi. 'Di ba? Sana naiintindihan niyo yung mga ganong bagay. Anyway, mga kababayan ko, magandang gabi sa inyong lahat. Yan lang po. Maraming salamat. Bye-bye.